ay, andyan naman yung anak ko eh. Sila nang bahala sa akin pag nag-retire na ako. What if nagkaroon ka ng accident or worse death? So, paano na? Gold investment o life insurance? Alin nga ba ang mas magandang piliin? O pareho silang mahalaga? Alamin natin ang pagkakaiba, benepisyo at kung paano nakakatulong ang mga ito sa pagbuo ng magandang kinabukasan. Kaya kung gusto mong makakuha ng maganda at bagong perspective patungkol sa gold investment at life insurance, nasa tamang lugar ka. This is Gold Talks, Conversations that Shine. Once again, thank you very much, Miss Mary and Miss Erica, sa pagpapaunlak sa amin dito sa Gold Talks for our second episode. Before we proceed with our topic today, gusto ko munang i-recognize ang inyong mga OOTD. Ang gaganda nyo ngayon eh. Kasi yung aming production ay nag-inform sa inyo that the outfit that you are going to wear is the outfit that best describes your personality. Tama ba yun yung sined namin na information? Yes. So, parang brief background lang. No? Bakit ito yung naisip nyong outfit for today? Gusto mo, Miss Mary, ang for the long sleeves ka ngayon, tsaka with the collar, sa palagay mo, sa paanong paraan siya nagde-describe sa iyong personality, ang iyong outfit of the day? Wala, siguro sweet. Sweet lang ata. Sweet girl era. Kung si Erica ay sweet girl era, si Miss Mary, ano naman ang pinapeg mo for today? Simple. Simple. Powerful. Simple but elegant. Yan. Pero para silang mga clean girl vibes. Of course, ang ating pag-uusapan is about a very important topic in terms of, in relation to the first episode, making a good financial decision. Ngayon naman, i-dig deep pa natin yung patungkol sa financial decision. So this is going to be about gold investment and life insurance as two of the most talked about investments ngayon sa ating community. So, para sa inyo, sa inyong mga perspective before. Kasi ngayon, I know that you're both knowledgeable doon sa dalawang subjects na yon na experience nyo sa inyong trabaho, and personally, you are both advocate of both investments. So, before, siguro mga bata pa kayo, ilang years ago ba yun, matatandaan pa ba natin yung kabataang yun? But, nung bata kayo or nung wala pa kayo masyadong knowledge about these two topics, ano yung naging perception nyo about gold investment and life insurance? Sige, sinong gustong mauna? Nung bata pa ako, kasi di ba, wala pa kaming knowledge sa gold. Parang nakikita ko lang siya sa mga well-off na mga tao. So parang wala pa sa idea ko na gusto ko nun. Parang siya parang accessories, ganyan. But ngayon, nung nagkaroon na ako ng education, knowledge about gold, so nakita ko na napakahalaga pala na magkaroon tayo ng more investment like gold. Ikaw naman, So, ako naman Miss po. Erica. So, dati, nakikita ko siya ang gold at saka ang in life insurance is meron lang siya ay yung mga may kakayanan makabili. Kumbaga, hindi siya yung pang-normal na tao, yung pangkaraniwan. So, parang pag meron ka nun, parang ang mayaman ka na, alam mo yun, yung kaya mong mag-provide or madami ka ng mga ari-arian. So, para ang tingin ko dati sa kanila is mahal siya. Mahal. Mahal magkaroon ng ganun. So, Sana all mahal. sana. Sana all mahal. Okay, so parang gusto ko lang i-summarize yung impression nyo before, no? May common denominator sa inyong dalawa. So pareho siyang ang limitation ng parehong investment ay for rich people, for people who can afford. So ngayon naman, ano na yung inyong perception? Ngayon na you have gained knowledge and you have matured through the years.
So, ako na lang. So, para sa akin, hindi naman pala mahal ang magkaroon ng gold at saka insurance. So, kung financial literate ka lang sa mga benefits nito, so parang maa-addict ka na magkaroon nun. So, dati kasi ang tingin kasi ng karamihan at isa na nga din ako noon nung hindi pa ako knowledgeable or financial literate about sa mga benefits ng life insurance and gold. So, ang tingin ko sa kanya, kailangan meron akong maraming pera para makabili nito. And ngayon, napatunayan ko na hindi pala. Kailangan ko lang maging ready na bumili. Yan. Kailangan ko lang maging ready na bumili ng gold or magdesisyon para kumuha ng life insurance. Readiness. Yes, readiness. Ikaw naman, Miss Mary. Yun. So, yun nga, since nagkaroon na kami ng knowledge about the importance of gold, so may mga way naman pala na magkaroon tayong from the small thing, small value, then hanggang makakuha tayo ng mas madami. So, saka may mga way din na kung wala tayong pang full cash, meron palang mga layaway, installment, para makakuha tayo ng mga such investment. And of course, parang pag may gold ka, parang ang saya niya pala sa pakiramdam. So, parang alam mo yun, nakakatuwa siya. Or magandang, speaking of gold investment, parang I think this is high time for us to invest in gold ngayon, given na mas nagiging affordable for us yung gold na pwede nating bilhin. Of course, malapit na showroom sa atin dito. So, pwede silang lumapit sa pinakamalapit na showroom sa inyo dito sa Raquel Pawn Shop for you to avail and for you to inquire in terms of gold investment. And at the same time, syempre sa ngayon, available din ang ating mga insurances na pwede rin i-avail sa ating mga branches. So, magkaiba sila. Pareho silang investment, but they're different. Yes. Diba? Gold investment and life insurance are both investment, but they are different sa iba't ibang mga factors, iba't ibang mga punto. So, sa inyong palagay, kasi kayo personally, aalisin na natin yung expertise ninyo, para mas madaling maintindihan ng ating mga manonood. Yung sa inyong bilang kayo ay personal na naniniwala. So aside from the technical things that you know about both of these investment, ano yung difference nilang dalawa? Gold investment and life insurance? Or is there a difference? Yes, may difference. Okay. So, ang life insurance kasi is protection siya ng mga investment mo. Like, kung ano yung asset na meron ka ngayon, pinaprotektahan niya para pag may dumating na mga hindi mo inaasahan, katulad ng pagkakasakit, aksidente, so pinaprotektahan mo para hindi mo agad ma-liquidate yung investment na meron ka. Parang, yun yung safety net. Si insurance ang safety net and si investment naman is siya yung wealth builder mo sa sarili mo. Kasi, kumbaga, kung meron kang insurance, hindi ka matatakot na mag-invest kasi gawa ng pag nagkasakit ka, hindi ka mag-worry na ang gagamitin mo pagpapagamot mo is yung investment mo. Kasi meron kang life insurance na sasagot ng mga gastusin para sa'yo. Okay. So, when we say life insurance for Miss Erica, it is protection for the family, most especially. Yes. Gold investment or investment in general is wealth builder. Wow. Para kang yung last episode namin na guest. Yung aming Gen Z representative. Marami siya mga nai-introduce na mga phrases. Tandaan nyo pa ba, mga Raquelistas, yung last episode? The FOMO. Limot na nila. From FOMO to wealth builder and protection for insurance. Miss Mary, ikaw naman. Yes. May pagkakaiba sila, but both important. Okay. Yan. So, yung insurance kasi, parang siya yung security mo protections pag may mga unexpected na nangyari sa buhay mo. So, what if ang budget mo lang is for your daily life expenses? What if nagkaroon ka ng accident or worse death? So, paano na? Parang na-apekto na lahat ka budget mo. So, kailangan meron kang insurance, pero kung kaya mo naman isabay, magkaroon ka na din ng investment. But, yun nga, kung investment mo kasi, parang ang purpose niya is to generate income. So, kumbaga, meron kang protection for the expenses and magkakaroon ka ng income kapag naman nagkaroon ka ng investment. So, yung finances mo,
pag meron ka pareho, mas magiging maganda ang iyong financial strategy. Okay. So, parang both kayo ng insight pagdating sa insurance, no? But for the investment, halos same din, generation naman ng revenue. Diba? Wealth builder and generation of revenue. So, at least meron tayong meeting of minds dito. Nagkakaintindihan tayo kung ano ba yung pagkakaiba ng dalawa. So, in your personal perspective, kayo, di ba? Para kayong nag-a-avail ng parehong yon, gold investment and insurance. Ano yung mga factors na kino-consider ninyo kung sa pag-avail ng dalawang yun? Ano yung mga factors na yun? Anong kino-consider? Sa akin is, isa sa mga factor na kino-consider is syempre yung income. Okay. Yeah. Yung income, then yung age, and yung situation ngayon. Kumbaga, yung sa ano ba yung lagay ng economy sa panahon ngayon. Kasi isa yan sa mga nagiging factor eh. Kumbaga, kung ang sa nangyayari naman ngayon, di ba? Yung mga life crisis, yung economy crisis natin. So, parang, kumbaga, doon pala mapapaisip ka, ano yung mangyayari, ano yung magiging future ko kung ganito na yung status ng ekonomiya natin ngayon. So, kailangan natin mag-ready para sa future. So, yun yung mga isa sa mga kino-consider ko, income, age, tas yung health status pagdating naman sa life insurance. Okay, so income, age, economy, and for insurance, health status. Yun yung apat na tinitingnan mo. Okay. Ikaw naman, Miss Mary, ano naman yung So parang kino-consider? I agree with Miss Erica. Okay. Of course, the budget. Kung ano ba yung kaya ng budget or income mo para maka-avail ka ng insurance. So yun. And ano ba yung sa katingin mo, ano yung mas kailangan mo ngayon? Kung kailangan mo ba, ikaw ba'y sakitin? Ito ba yung coverage na kukunin ko? Kung isi-secure mo lang yung future mo. So yun yung isa sa factor. Then, kapag naman sa investment, meron naman parang open na siya ngayon sa internet kung paano yung nagiging status trend, kung ano ba yung magandang i-invest ngayon. So, siguro yung mga yun, ang mga isa sa mga factor kung paano kami mag-avail ng mga insurance or investment. Okay. So, parang ano ang current mong status? Yes. Anong pangangailangan mo at Yes. the moment? Kasi kung kukuha ka agad, tapos magsasuffer ka din naman in the future or in the so parang i-check mo muna kung ano yung capability mo ngayon. And financial capability. Yes. So, medyo same din halos. Yung kakayanan, number one. Ano muna ang kakayanan mo? Pero sa ngayon, isusundan ko lang yung question, yung mga sinagot nyo based dun sa answers ninyo. Kasi we have different like generations. Isunod natin dun sa generational episode natin nung last episode. So, we have the Gen Zs. Gen Z ka, no? The Millennial. O Gen X ka na ba? Ano ka, Gen X o Millennial? Ano, pwede ba nating i-disclose yung age mo dito sa... No. Bawal. Confidential. So, meron tayong Gen Z, meron tayong Millennial, meron tayong Gen X. So, sa palagay ninyo, doon sa generation na yon, alin doon yung nakikita nyo na kaya or mas applicable sa kanila? Para yung mga rakilistas na nanonood sa atin na maaaring wala pa silang investment or gusto nilang mag-avail ng insurance, magkaroon sila ng idea na, siguro pwede akong mag-explore for gold investment or for life insurance. Simulan natin sa Gen Z. Gen Zs are the people na ang age, I think, is papunta na sa early 20s to late 20s hanggang 30 siguro. So, yun. Sa palagay mo, for Gen Z, ano ang applicable sa kanila? For me po, both. Kasi Both. open-minded po ang Gen Z. Kumbaga, sa sobrang ang daming nagdi-discuss sa social media and syempre ang mga Gen Z naman, mga maki-social media. So, open sila sa mga investment, sa insurance. So, hindi sila ganun ka-close-minded unlike sa ibang generation na talagang nasa isip nila ay kung ano yung daily needs nila, yun lang yung pagtutuunan nila. Dito sa Gen Z, future, protection sa future yung ni Google agad nila. So, open-minded sila sa investment at saka sa insurance. So pareho. Yes, pareho sa Gen Z. Miss Mary? For me, insurance with investment. Kasi at that age,
Kasi most of them, wala pa halos other responsibilities. Simula kumbaga, pa lang yung sila eh. income nila, makakaya pa nila na kumuha ng ganun insurance. Kasi imagine, yung 10 years, 5 years, madali na lang pala siya. So by that time, siguro after 5 years, 10 years, ina-full na nila yung mga insurance with investment. But since sila naman ay mahilig din ng mga accessories, so why not? Pwede na din silang invest ng gold. So yun naman, gold meron ng mga iba't ibang design ngayon. So kumbaga, kung ano yung babagay sa kanila, yung gusto nila. So meron na silang mga options. No, trendy na, nakakapag-invest pa Yes, sila. of course. May return pa sila in the future. Diba? Pagdating naman sa mga millennials, sila naman yung mga, ano bang age? Parang early 80s, I think, to mid-90s. So, masasagot mo na doon, Miss Mary, kung pasok ka ba sa millennial or doon ka na sa Gen X? Millennial pala ako. Millennial ka pala. Okay. O sige, so para sa'yo, simulan natin kay Miss Mary. Miss Mary, for you, doon sa mga nasa age range na yon, ano yung sa nakita mo na, ito yung parang most likely dito sila magli-lean towards? Is it gold investment or life insurance? Based din sa'yo kasi 'di ba millennial ka pala. Ngayon lang natin alam, millennial ka pala. Medyo mahirap siya, pero so yun nga, pareho siyang important. Pero sa mga ganong age, siguro insurance. Insurance. Kasi nandun na parang nandun na sila sa stage naman ng prone na sila sa sakit. Alam mo yun? Teka lang. Meron na ba Sumasakit na yung likod, nagpapacheck up. So parang Okay. mahalaga na meron silang insurance na merong coverage ng for hospitalization, check-up. So marami namang products ng insurance na pwede nilang pagpilian. So yun, parang nakikita ko, yun yung pwede nilang i-priority. Kinakuha ko bigla. Nakakaramdam na pala ng sakit kasi ng mga parang- millennials. Parang alam mo yun. Sakit ng likod. Parang hindi ko naman masyado pang nafe-feel yun, no? Erica. Para sa akin po ay insurance. So, kasi, Insurance din. Kasi po yung mga millennials, sila yung mga meron ng family. So, kumbaga ang iniisip na nila is, Okay. what if ma-take out of the picture agad ako? Ano yung maiiwan ko para sa family ko? Ano maiiwan ko sa anak ko, sa asawa ko? correct. Para mag-continue yung buhay nila kahit wala ako. Parang ganun. So, nandun yung insurance para, tulungan sila magsimula. Na kahit hindi na ikaw, wala ka na dito sa mundo, kumbaga, meron silang maiiwan. Yes. Meron kang pamana sa kanila. Kasi, mapapagtuloy nila kung ano yung buhay na meron sila nung naandyan ka pa, ganyan. So At least yun yung hindi utang yung pamana. Yes, no? hindi na uutang ang Investment ang pamilya. pamana. Yes. Susundan ko lang yung sinabi nyo pareho about insurance sa mga millennial. Kasi bukod doon sa tumatanda ka na, pati magulang mo tumatanda din sila. So, kumbaga, especially ako, nagkaroon ako ng ganyang personal experience ko na yung aking parent ay kumbaga, nagkasakit siya. So, matanda na siya eh. So, parang kumbaga, malaki din talaga ang tulong na meron tayong mga insurances. Kasi merong mga investment mechanism din yung ibang mga insurance. Yes. Diba? Na maaari mong magamit a portion of the fund na naibayad mo for specific reasons like this. For example, mga emergency purposes like hospitalization. So, talagang habang tumatagal, habang tumatanda ka, pati magulang mo ganun din. So, yung responsibility din natin as a millennial, hindi lang po talaga masyadong halata, pero millennial talaga, na lumalaki yung responsibility. Ngayon naman for the Generation X, sila naman yung, I think it starts with 70s. So, sila yung mga 40s to 50s. I'm not sure. Mga malapit Mga na ganun, sa- mga ganun, parang 40s to. I-correct nyo na lang po kami kung medyo mali po ang computation namin. Mahina sa mat. Oo. Yun, sa palagay nyo sa mga age na yon, yung mga malapit na sila sa mga retirement age, yan.
Pero hindi pa sila magre-retire. Still working, malapit na. So, para sa akin po, Pwede po ba parehas silang din. mag-insurance sa mga ganong yes, age? Pwede pa. insurable pa rin naman po yung mga ganong age. So, para sa akin, parehas po. Kumbaga, since sila ay malapit na mag-retire, so nagre-ready sila sa pamamagitan ng insurance. Kukuha sila ng mga insurance na merong retirement na magagamit nila. Kumbaga, mga parang retirement fund nila na magagamit as katulad parang pension na yearly Okay. may balik, ganyan. Then, pwede rin sila mag-invest kasi katulad sa gold, kumbaga hindi naman siya ganun kamahal, wala naman siya kinoconsider na age. So, pwede silang bumili. Tapos, pag nakapag-retire nila, in case na emergency, kinailangan nila, pwede nilang i-liquidate. Punta sila sa Rakal Pawn Shop, isanlan nila yung gold na binili nila. Yan. So, yun. So, pwede dun sa mga Gen X na mag-insurance and magbili din ng gold. Okay. Miss Mary, may dadagdag ka ba sa sinabi niya? Parang yun lang, same din sa kanya. So, kailangan na nilang, whether they like it or not, kailangan na nilang mag-secure para sa future for the retirement. Kasi, mahirap pag nag-retire sila tapos wala na silang income. Diba? Parang ganun. But, dun sa ganung age din, parang, kasiyahan na din nila magkaroon ng gold. Alam mo yun, parang pantanggal nila ng stress. So, I guess parang, mag-invest na din sa gold. And yun, hindi naman din siya bumababa ang value unlike gadget. So, pwede din nilang ipamana if ever in the future. Okay. Ngayon naman, meron akong mga set of mga myths or mga personal opinion ng iba't ibang mga tao through the years about gold investment and life insurance. So I would like to know, ano bang opinion niyo sa mga bagay na yun? Okay? The first statement is, ang gold ay para lang sa mga mayayaman. What is your take on that? Ako po, for me, hindi po. Kasi di ba nung gaya nga pa ng sabi ko kanina, nung hindi pa ako knowledgeable regarding sa pag-i-invest at saka sa insurance, ang tingin ko, yung mga yun is para lang sa mayaman, sa may mga pera. Pero nung naging knowledgeable na ako, naging financial literate, na yung gold pala, hindi pala ganun kamahal mag-start. Kasi may mga item naman na mura lang and kayang-kaya sa bulsa. Then mayroon din mga ibang ways kung paano natin siya mabibili. Pwede sa Rakal Pawn Shop, mag-layaway, or mga kung wala pang cash, mag-debit or credit card. Ayan. So, kumbaga, madami siyang way para lang mag-start ka. Ang kailangan mo nga lang is maging ready sa sarili mo. Yes. Maging ready ka. Hindi yung laging, ay, bukas na lang, ay, sa susunod na lang, pag sa susunod na sweldo, ganyan. So, kailangan mo lang ay maging ready ka. Hindi siya para sa mayaman. Yeah. Tsaka yung yung bold decision of saying yes to investment. Tsaka yung commitment, di ba? Kasi hindi yung parang nakikitrend ka lang. Talagang i-commit mo yung sarili mo dun sa investment. Ikaw, Miss Mary. Yun. So, yun nga, doon sa myth na yun na yung gold is para lang sa mayaman. Yes, nung nga bata kami, nung bata ako, yun din yung thinking ko na siya ay parang mayaman. But ngayon, hindi na. Parang siya ay kaya na kahit sino. Basta gugustuhin mo. Oo. So, marami ng way ngayon. Marami ng paraan paano ka mag-avail. So, kung mag-start ka with a small value, isang bagay, for sure, Uulit at gugustuhin mo na magkaroon pa ulit ng another set of gold. So, magsimula ka sa isa, maging maayos ka lang sa finances mo, dadami at dadami yung gold investment. Oo, talagang Tsaka siguro malaking factor din na na-educate din tayo. Yes, oo. Naiintindihan natin na hindi lang siya luxury, hindi lang siya para sa mga mayayaman, can afford. Kaya siya ng kahit na sino, especially now that we have different modes of payment and avenues kung saan makukuha natin yung gold investment. Sabi nga, di ba, available po ang mga layaway transactions natin sa mga showrooms natin nationwide. So,
punta na lang po kayo sa mga Raquel Pawn Shop branches na malapit po sa inyo. Kasi marami mga sale and promos ngayon. Given, speaking of you, we educate people, given na pagdating sa market, ang gold price natin ngayon ay medyo bumababa. But this is a good thing for the people who want to buy. Kasi mas nagiging affordable po siya. So, nakita naman natin na yung pag-accelerate ng value niya through the years is a true testament. So, napakagandang avenue for us to be able to invest sa gold ngayon. Kaya alam niyo na, mga Raquilistas, alam niyo na ang mga gagawin niyo. Pagkatapos yung manood nito, alam niyo na ang kasunod. Okay? Our next myth, this is about insurance naman. May mga nagsasabi na, sayang daw ang insurance kasi hindi naman siya nagagamit. Bayad ka lang ng bayad, pero hindi mo naman nakikita agad yung return sa'yo. Ano ang opinion niyo dyan? Yun, mahalaga talaga na makapag-inform tayo dun sa mga tao. Kasi, isa din siya sa myth na nung dati, bakit ako kukuha ng insurance? Gusto niyo na ba akong ma-aksidente? Tapos parang gano'n ang thinking. Parang ano siya, no? Na affiliate natin yung word na insurance sa yung dead end na agad. So yun yung Tapos yun yung na agad. misconception about insurance. But the truth is, napakahalaga ng insurance kasi yun nga, para dun sa mga daily expenses mo. What if magkasakit ka? Paano ka na? So, titigil na ba mo? So, magkakaroon ka ng utang. So, gano'n. So, kung may insurance ka, at least, may ko-cover nung mga expenses mo. So, yun nga, merong mga insurance with investment. So, pwede kayong mag-inquire sa mga insurance advisor kung ano yung the best insurance para sa inyo. Kasi, iba't iba naman yan. Meron tayong mga maliliit lang na amount. 30 pesos, 60 pesos. So, mga ganon, malaking bagay na siya, malaking tulong. Kasi, hindi naman natin masasabi kung kailan, kung paano. So, sana wag, pero what if magkaroon tayo ng ganon mga pangyayari? At least, ready tayo. So, yun. Maraming mga micro-insurance. Napakahalaga ng mga insurance na magkaroon ng bawat isa sa atin. Available din po yan. Sa Raquel Pawn Shop. Sa mga Raquel Pawn Shop branches nationwide. Yes. Talagang lahat na ng mga kailangan nyo, andyan na siya. For as low as 30 pesos. For micro. Ikaw naman, Miss Erica. Para naman po sa akin is, siguro, kaya ganun yung thinking nila is gawa ng, pag bumili ka kasi ng insurance, wala kang item na nahahawakan, kundi peace of mind lang. So, yun yung ano ng mga tao na, ay, di ko naman magagamit, sayang lang yung pera na nagagastos ko. Pero hindi eh. Kasi peace of mind yung binibili mo, hindi item. Unlike pag pumunta ka sa grocery store, pag gusto mo ng pagkain, meron kang makukuha. Tapos, pag halimbawa, pumunta ka sa salon, meron kang service na i-avail, makikita mo na agad yung result. So, dito sa insurance, hindi mo alam kung kailan mo siya magagamit. Hindi mo alam kung kailan mo siya kakailanganin. Kaya, peace of mind. Peace of mind lang yung mabibigay niya sa'yo na kahit anong mangyari or kahit anong gawin mo, panatag ka na hindi ka mag-worry kung ano bang iiwan ko sa family ko in case na kung ano man ang mangyari sa akin, ganyan. So, yun. Kaya siguro ganun yung thinking nila na sayang yung pera. Pero hindi eh. Kasi meron kang peace of mind. Then, siguro, ano na din, na ang thinking kasi ng mga tao ngayon is, hindi naman siya, hindi pa siya kailangan. Kasi nga, hindi pa ganun kalawak siguro yung financial or yung knowledge nila sa insurance. So, yun. Kaya, sa tingin nila sayang. Pero, kung hindi mo siya nagamit, ibig sabihin, walang nangyari sa'yo. Na safe ka, na healthy ka, ganyan. So, yun po. Maganda yung sinabi mo na ang binibili mo sa insurance is peace of mind. Diba? Because peace of mind is priceless. Yes. Diba? Walang makakapantay nun na may peace of mind ka. Diba? From the word insurance, sure ka. Diba? Sigurado ka na whatever happens to you, alam mo na may sasalo sa'yo. Diba? You are protected. Napakaganda. Ang dami kong natututunan na naman ng mga bagong mga pananalita galing sa ating mga guests. Ngayong araw na ito, very educational and talaga namang
open ng kaisipan at ng awareness. Ngayon naman, dadako tayo sa ating segment na tatawagin nating green flag or red flag. Ayan. At hindi lang po mga tao ang green flag at red flag. Meron din po tayong mga phrases na babanggitin. Itataas nyo lang po ang ating mga watawat. Ang ating mga watawat, green flag, kung sa palagay nyo ay ito ay okay, ina-approve nyo siya, nag-a-agree kayo. Red flag naman kapag kayo ay nagdi-disagree at sa palagay nyo ay negative ang statement na ito. Okay, ang first statement natin, green flag or red flag? Bumibili ng life insurance habang bata pa. Green flag or red flag? Meron ba kayong gustong ipaliwanag sa statement na bakit kayo nag-a-agree na green flag ito? Ayan, so nag-a-agree po ako na bumibili habang bata pa ng insurance. Kasi sa insurance po kasi, kinoconsider natin ang age, unang-una. Isa yun sa mga factor. And pangalawa po is yung health status or yung kung ano ba yung condition, health condition mo. So, maganda siya na bata pa lang mag-start ka na kasi habang bata ka, as healthy ka pa, wala ka pang masyadong responsibility. Kumbaga, sarili mo lang iisipin mo, wala ka pang family or anak, ganyan. So, maganda na mag-invest ka na sa insurance habang bata ka pa. So, yun. Green flag siya. Okay. Tsaka di ba pag sa insurance, pag the younger you are na mag-a-avail ka ng insurance, yung binabayaran mo, Yes, yung the premium premium. mo, mas maliit pa bababa. siya. Yes, ako. Kasi ibig sabihin, mababa pa yung risk. Yes. Tama? Yes. Diba? So, kaya naman, doon sa mga bagong graduate dyan, ng mga college students, na may mga bagong mga trabaho, simulan nyo mag-invest sa insurance. Maganda rin talagang investment siya. Tama yan. May dadagdag ka ba, Miss Mary? Yes, ako doon. Yun, ito personal, sabi ko doon sa anak ko, Ilan taon na yung anak mo, Miss Mary? 16, going sa 17. Oh, parang kanta yun, Ayan. So sabi ko sa kanya, anak, pag nagkatrabaho ka, unahin mo ang magkaroon ng insurance. Yun. Kaya, napaka halaga na habang bata ka, kumuha ka rin ng insurance. So, bukod sa mas mababa pa yung premium mo, at least pag na-complete mo siya, natapos mo siya, pwede ka nang kumuha ng another investment. Tapos Wow. agad. Sa bilis ng panahon. Yes. Oo, Hindi tapos na agad, mapapansin ano. na, Kasi, tapos na pala ako magbayad. oh, Yeah. pag, anong age siya gagraduate ng college pag nag-work siya? 20. 21, 22, mga ganun. So, usually, 10 years ang period ng payment ng mga premium, di ba? So, meron mo at the age of 30, tapos ka na. Tapos ka na. Pwede ka na kumuha ng... Another Nabili mo investment. na ang peace of mind mo. Talaga. Nakabili ka na ng peace of mind mo sa halagang kung magkano man. Okay, our next item. Bumibili ng mga bagay dahil deserve ko naman. Deserve ko to. Is it a green flag? Pwede bang pareho? Is it a green flag or kasi Pwede bang pareho? Pwede siyang Oo. kasi sinong guilty sa ganun? Nagde-deserve. Ako Nagigilty deserve ako. ko. Di ba pag minsan parang ang tawag doon, tinitreat mo yung sarili Sarili, mo, yes. di ba? Sa effort mo sa trabaho, oy, deserve ko talaga to. So, parehas sa So, itataas. Green flag and red Red flag. flag. O sige, pwedeng ipaliwanag bakit ito'y both green and red. sige, doon sa green, kasi green, deserve mo naman kasi na-expose ka, napapagod ka. Parang i-treat mo din naman yung sarili mo. But, red, wag namang lagi. Kumbaga, meron kang limitation kasi baka naman linggo-linggo ka na lang nagde-deserve ako. So, parang maapektuhan din yung finances mo. So, yun lang. Pero yung natawaan nata Guilty dito. nga siya, Parang meron nata dito mga... Yung mga... And, doon sa question, sa sagot mo na hindi, parang from time to time, mga sa palagay mo, anong healthy na frequency ng pagbili dahil deserve ko naman? Well, depende Sa din palagay mo, sa bagay or sa gusto Sa mo. amount. Pero sa amount. Pero yung mga simple treats sa sarili, siguro once a month, okay na yun. Pwede Once a na siya. month. Once a month. Ay, lagi ka, Coffee. paano yung lagi Coffee tayo. paano pag lagi ka naman pagod? Parang laging deserve. deserve ko to. Kasi, parang kailangan mo nang mag-ano nun, anong tawag doon? Unwind. Unwind na lang. Ay, ano,
Kailangan mo na pag-isipan. Oo, parang siguro kailangan mo na ng mga meditation ba? Or anong tawag ba? Yan. Siguro wag umiwas ka na lang sa mga sa lugar na merong bibili. Oo, iwas ka lang. Pag-out mo, diretso uwi ka, pikit ka muna, tapos sakay ka sa sasakyan. Oo, so alam mo na sobrang saya ng pag-uusap natin. Meron ng mga gustong sumali sa production. Mamaya. Sige. Kasi guilty siya. Siya yung guilty sa gusto. Kasi na gusto rin niyang mag-share ng kanyang insight. Sige, Miss Erica, ikaw naman. Bakit pareho? Parehas siya kasi yun nga. So, hindi naman masama na pagkagastusan natin yung mga bagay na gusto natin. Hindi siya masama. Pero kailangan parang may limit ka din. Kumbaga, mag-set ka ng limit na hindi naman makaka-apekto dun sa savings mo or dun sa investment mo. Kumbaga, alam mo yun, parang maging maging matalino ka sa paggastos ng pera mo. Parang Tama. ganun. So, yun. So, both siya sa akin na green flag and red flag. Siguro, nagiging red flag na lang siya pag wala ka ng control. Yeah. Oo, yung tipong na dumadating ka sa punto na wala mangungutang ka na. Para lang lang makapag-deserve ko to. Oo. Para lang makasabay. Alam mo yung mga ganun. Tama. Siguro magandang no, kasi hindi naman natin, dun sa question ko kanina, naisip ko lang, dun sa question ko kanina na, ano bang healthy na frequency? No, parang sa palagay ko, depende din, no? Depende siya sa tao, depende siya sa capability mo na i-treat yung sarili mo. Siguro maganda yun na kung talagang significant sa'yo, very important sa'yo na meron kang Control. me time. Kasi uso yun ngayon, di ba, sabi nga nila, sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay mo, huwag mong kalimutan ang sarili mo. Because you cannot give what you do not have. Kung wala kang love for yourself, how can you show love to other people? How can you take care of other people kung hindi mo kayang alagaan ang sarili mo? But, yung tama naman, in moderation. Siguro nilang i-consider na every time na sumasahod, meron na silang itatabing budget for that. And they work within the budget. Yes. Siguro. Okay, our third item. Umaasa sa social media sa pagkuha ng financial advice. Paano umaasa? Pag nagde-decide sila pag-decide nila financially, nagbe-base sila sa mga nalalaman nila sa social media. No, red flag. Red flag for you. Kasi isa lang siya sa factor. Okay. Parang makikita mo, but you have to study or pag-aralan. Then kumuha ka ng advice dun sa mga knowledgeable, dun sa gusto mo Expertise. pasukan. Yes, expert na investment. So parang yung social media is source lang din siya. Uy, may ganito palang investment, parang ganon. So, Pero hindi buo mo oo, i-decide. hindi ka lang dun magbibase. Miss So, Erica. yun. Sa akin po is red flag din. Kasi hindi mo naman masasabi na yung nagwo-work sa iba is magwo-work din sa'yo. Malay mo, mas financial capable sila. Tapos ikaw, parang alam mo yun, parang halimbawa yung idol mo ba, halimbawa yung idol mo is nag-invest siya ng malaki sa insurance. So, kailangan magayahin mo rin siya kasi iniidolo mo siya. Kasi nakita mo sa social media okay. yung effect sa kanya. Na parang, ay, since ko siya, parang ang ganda, gusto ko din. Kasi ganun yung nangyayari sa social media. Kung anong nakikita mo, yun din yung gusto mo sa sarili mo. Pero kailangan aware ka. Tingnan mo muna kung ano yung capabilities mo. Then yun, hingi ka sa advice sa mga experts. Kasi hindi naman kung ano yung nakikita natin sa social media is tunay. Yes. Oo, Hindi yun tama yung, naman. kaya maganda na makipag-usap ka pa rin sa mga financial advisor, Sa mga experts. Experts sa investment, kung ano ba yung ano yung needs mo ngayon, current needs mo, kung ano yung maganda sa pag-i-invest para sa current needs mo, ganyan. So, yun po. Ako, nag-agree ako. Nakisagot din. Ako nag-agree din ako. Ako naman, both. Both siya, green flag siya, and red flag siya at the same time. Green flag siya kasi katulad itong medium natin na pinapalabas at napapanood ng maraming mga netizens is
something na helpful para sa kanila, especially kung hindi pa talaga sila aware kung ano ba, saan ba ang direction ng punta ko. Pero tama din naman, hindi 100% ka dun. Kasi hindi naman sapat. Ito, for example, nag-uusap tayo, we just give you an idea, pero dun sa kung i-custom fit natin yan sa pangangailangan mo, kailangan mo talagang meron kang makausap na expert. Yes. Doon sa kung anong gusto mong i-explore. Yes. Parang, kumbaga, social media is just an eye-opener Yeah. for the people who are not aware or who are not sure of what they will avail. Yes. And then, kung nagkaroon sila ng idea doon, after nun, so para sa akin, kailangan both, no? Yeah. Kailangan maaaring makatulong sa yung social media since social media is a platform for a lot of things already, di ba? Pag-educate, pag-entertain, yung pagbili ng mga wants and needs natin. So, ano lang siya, para lang siyang door. Papasok doon sa kung ano gusto mong puntahan. Pero pagpasok mo doon, Madami pa. madami, ay, ito pala yung mga yan. Pero definitely, we have to rely, tama kayo, doon sa mga expert. At saan merong mga expert pagdating sa gold investment at life insurance? Of course. Talagang one-stop shop. Yeah. Sa Raquel Pawn Shop lang yan. Okay. Next. Our next item. Bumibili dahil sa sale kahit walang budget. Pero sale. Sales. Okay. Pero dahil walang budget, ano siya eh? Bumibili sa sale kahit walang budget. Sale naman, 75% off. Pareho, pareho ulit. Ano sa inyo? Red flag or green flag yun? Depende kasi, no? Yeah. Kung paano mo siya titingnan siguro na lang. So ano siya? Ano? Sa Kasi inyo? sale siya, red flag siya. Ay, green flag siya. Green Kasi flag, sale. Sale siya, pero hindi mo need. Yeah. Sabihin na lang natin na nung panahon na yon ay maaring pareho siya. Okay. Need siya at want din siya. So, both. Sa palagay mo, kailangan mo siya. Mahirap, pero depende rin sa ano. Depende sa Depende pangangailangan. sa bibilhin mo. Depende sa bibilhin. Kasi kung halimbawa, nakaplan siya next month, so nakita mo, bibilhin mo talaga siya for the next 2 months. But nag-sale, so mas mababa yung price niya. So makaka-save ka. So siguro strategies mo na lang paano yung magiging adjustment. Depende. Depende. Depende siya. Kasi sale naman, sayang eh. Sino ba naman hindi magpapalampas sa sale? Di ba? Pag sale. Ikaw naman, may dadagdag ka ba, Miss Kung ano Erica? siya, kung bibilhin mo siya, tapos wala kang budget na nakalaan doon. Pero dahil nga sale, mababang presyo. Pero kung hindi naman siya pasok doon sa budget mo, so para sa akin, green flag. Ay, red flag siya. Sorry. Red flag siya. Gawa ng, ang mangyayari kasi since hindi siya kasama sa budget mo, parang kailangan mo nang humiram ng pera eh. Parang ganun. Parang naiisip ko na, ay, ilo-loan mo na lang. Parang ganun siya. Na para lang mabili yung item na yun, dahil sales siya, kailangan mo mag-loan. Hindi kasi siya pasok doon sa budget mo. So, red flag. Kasi magkakaroon ka pa na, Magne-negative ka pa. No? magkakaroon ka pa ng isipin. So, depende siya. So, depende po. Kailangan mong aralin. Ayan, next item natin. Nire-review regularly ang mga personal budget. Green flag. Bakit green flag? Kasi sa pag-review mo ng budget mo, malalaman mo kung siya ba ay pasok pa sa kakayanan mo or doon sa kinikita mo or sumusobra na. Ayan. Kasi pag sumusobra na, parang kailangan mong mag-isip-isip sa pag-gastos mo ng pera mo. Kaya kailangan magkaroon ka lagi ng yung sa pagbabudget, monthly budget mo, check mo kung gaano ba kadalas ka bumili ng mga kailangan at hindi mo kailangan. Yung mga ganun, yung mga kada-deserve mo. Yan. Kailan ka dalas po magkape? Magkape, kaka-deserve ko. Naging ng necessity yung kape. Oo. So, yun. Parang green flag siya sa akin kasi ma-aware ka kung ano ba yung capabilities ng kinikita. Kung pasok pa siya or hindi. Okay. May dadagdag ka ba, Miss Mary? Yun, same with Erica. Parang add ko lang. Kasi kung nag-check mo yung monthly budget mo, makikita mo alin ba yung pwede nating i-limit para mas makasave tayo. Alin ba yung kailangan nating i-prioritize para hindi na siya
let's say meron kang loan or something, hindi na siya mag-earn ng interest. So yun, kailangan talaga na na-check mo yung budget. At saka, di ba, regularly, nababago yung pangailangan natin. Yes. Hindi siya kumbaga parang stagnant siya na kung anong need mo at this moment, tuloy-tuloy siya hanggang katapusan ng taon. Meron mga biglaang mga Gastos. mga kagastusan, mga emergency, na mga iba't ibang mga, yung biglaan na need siya, no? So, kailangan talaga kailangan nire-review din natin ang mga budget natin. And our last item, naniniwalang bahala na pagdating sa retirement. Red flag. Why? Red flag. Kasi yung sa word na bahala na, hindi ka sigurado. Like, alam mo yun, yung hindi ka na sigurado pagdating ng age mo sa retirement mo, hindi mo na alam kung ano ba yung kasi future siya eh. So, hindi mo alam kung ano na ba yung estado mo sa buhay, kung kaya mo bang mabuhay pa ng sa mahal ng bilihin ngayon. So, kailangan ready ka. So, kailangan maging ready ka sa retirement fund mo para kahit pa paano is hindi ka aasa sa iba. Like, halimbawa, pag may anak ka, yung iba kasi, dahil hindi sila ready sa retirement plan, ang nagiging nila is yung kanilang mga anak na, ay, andyan naman yung anak ko eh. Sila nang bahala sa akin pag nag-retire na ako. So, yun. So, parang kailangan natin baguhin yung ganong mindset na kailangan maging ready tayo sa retirement fund natin na kaya tayong i-sustain nito kahit ilang years pa tayong mabuhay. Yan. So, yun po. Yun. So, yun nga. Akala ko sabihin, copy-paste. Kailangan talaga natin paghanda yung retirement natin. Yan. Kasi makikita mo naman, sa paligid, tumingin ka sa paligid, madami siyang mga old people na parang pinabayaan, din makakarinig ka pa ng kwento na ayaw tanggapin ng mga anak. So, kailangan mo magkaroon ng, para magkaroon ka ng income, para masustain yung daily living mo kapag retirement. And also, para hindi ka na makadagdag sa burden ng mga anak. Yeah. So, kumbaga hindi natin masabi magiging okay yung future nila. So, parang huwag ka nang lumagdag sa, kung makatulong ka pa rin kahit konti sa family. So, kailangan mo paghandaan ang retirement. O, parang yung statement na yun, parang in relation siya dun sa parang nagiging culture ng mga communities ngayon. Hindi naman natin sila, wala naman, we have nothing against that. But that's a common statement na parang nagiging retirement fund ng mga magulang ng mga anak. And add ko din pala, so kung hindi ka na rich people, hindi ka well off, mas mahalaga talaga na magkaroon ka na investment at bilang paghahanda in the future. Siguro yung ganun din, parang kumbaga to show love sa mga anak mo na parang pwede silang maging malaya. Pag sila naman yung nagkaroon ng trabaho, sila naman yung tumanda, so parang matupad nila yung mga pangarap nila. Kasi pwede siyang ipamana ang investment Oo, diba? Yun nga. Once again, thank you very much, Miss Mary and Miss Erica. But before we let you go, sabi nga ng kanta, before we let you go, meron akong gustong itanong sa inyo na maaari ding makatulong sa ating mga rakilistas na nanonood ngayon, hindi pa sila sigurado kung ano ba talaga ang gusto nilang i-avail. Life insurance or gold investment. So for you, bilang kayo ay parehong advocate ng dalawang type of investment na yon, ano ang pwede nating may advice sa mga rakilistas na hindi pa sila sigurado or they're still unsure, undecided pa sila kung ano ang gusto nilang i-avail? Gold investment or life insurance? So, para sa akin po, ang unahin nila is magkaroon muna ng insurance. Kasi ang insurance nga is siya ay protection para sa iyong mga asset or mga ari-arian or kung ano man. So, kumbaga, bago ka mag-invest sa mga ibang bagay, kailangan mo muna ng protection para magkaroon ka ng peace of mind na kahit anong mangyari, yung investment mo, hindi mo siya magagamit sa mga hindi inaasahang pangyayari. So, kailangan magkaroon ka muna ng insurance na meron kang peace of mind para doon, after that, na magkaroon ka na ng insurance, meron ka ng
kakayanan mag-isip kung ano ba yung mga investment na gusto mo pang kunin. Kasi nga, ang investment is wealth builder. So, yun. From protection, magkakaroon ka na ng peace of mind and yan, mapapalago mo na yung mga meron ka ngayon. Mabibuild mo ng Mabibuild. iyong wealth. Yes. Apo. Wealth builder. And protection. And peace of mind. And peace of mind. Miss Mary. Okay, so yun, same with Erica. Mas maganda na sabay, syempre. But kung hindi pa talaga kaya, siguro for me, life insurance or insurance. Kasi the moment na mag-enroll ka or mag-avail ka ng insurance, so meaning, cover ka. Yes. As long as ma-qualify ka dun sa qualification. So meron naman dinidiscuss bago ka mag-avail. So yun, so enroll ka na, meron ka ng insurance doon, siguro pwede ka nang mag-utay-utay, kumuha ng investment. Like So, gold, yan. Merong mga maliliit ang value. So, hanggang sa dumami. So, yung kasing insurance mo, eto na eh. Yung pundasyon na siya. Pundasyon na Yes. siya. So, kung halimbawa, meron kang insurance, then may nangyari, may makukuha ka. Yes. So, kung inuna mo yung gold, hindi ko naman sinasabi na hindi maganda unahin yung gold. Pero, syempre, yung value, kung maliit lang yung amount, hindi niya mako-cover yung expenses mo. So, yun ang So, insurance din, utay-utay, investment, gold investment, or kung ano mang investment. No, ang insurance naman ay pundasyon. Talagang ganda. Ang daming sir. Ang dami natin mga terminologies na talaga namang naglipa na at marami naman talaga kaming natutunan. Maraming salamat again, Miss Erica and Miss Mary. Alam kong napaka-busy ng inyong mga schedules ngayong araw na ito. Nakakataba ng puso at kami ay inyong pinayagan na pumasok sa inyong mga buhay, sa inyong mga schedule. Maraming salamat and napakaganda pa. Ang gaganda nila, no? Ang ganda. Parang ikaw. Ay, grabe talaga. Gen Z tayo. Millennial na mukhang Gen Z. Once again, thank you very much, Miss Mary and Miss Erica. Thank you. Maraming salamat sa ating mga panauhin at sa inyong lahat na nakinig at nakasama sa ating talakayan ngayong araw na ito. Sana ay nakatulong ito upang mas malinaw ninyong maunawaan ang pagkakaiba ng gold investment at life insurance at kung paano ito makakatulong sa pag-abot sa inyong mga financial goals. Keep your goals golden and your decisions wise. This is Gold Talks, conversations that shine.